So ito po mga kapatid, no? Pag-aralan po natin ang Roma 12:9 hanggang 21. Yan ay naglalaman ng mga tanda ng tunay na Kristiyano. Pero bago yun, konting background. Kasi 12:9 tayo magsisimula. Yung mga naunang talata rito sa Roma, sa chapter 12, mga kapatid. Diyan ay matapos ipaliwanag ni Apostol Pablo ang dakilang gawain ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Yung context mo na, no? Mula sa biyaya, then righteousness, pinaliwanag ni Pablo yung katwiran. Then yung mercy of God, yung awa ng Diyos, yung habag ng Diyos. Pinaliwanag niya dyan. Tapos noon ay ipinakita ni Pablo kung paano isinasabuhay ng isang tunay na Kristiyano yung pananampalataya doon sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi natapos doon sa paniniwala lamang, kundi nangaral si Pablo na nararapat ipamuhay ang sa pang-araw-araw na buhay natin, makita na tayo tunay na mga sumasampalataya. Kung susuriin nga natin sa Kabanata 12 na Roma, yung 12:1 hanggang 2, madalas natin mabanggit yan, tungkol yan sa a living sacrifice. Ibig sabihin, isang buhay na handog o alay. Diyan ay tinatawagan tayo ni Pablo na ialay natin ang ating buhay mismo, ang ating katawan, physical body, at ang ating buhay bilang handog na buhay. Kumbaga, so, nung unang panahon, living sacrifice, dead sacrifice ang inaalay nung araw sa Old Testament. Pinapatay muna yung tupa, tapos o kung anong hayop yun, iaalay sa burnt offering, patay. Pero ngayon, buhay, mga kapatid, ang pag-aalay natin. Living sacrifice, pero hindi literal na iaalay sa dambana, kundi ipinapakita rito yung banal at kalugod-lugod sa Diyos, yung ating buhay, at ito'y hindi tayo dapat makiayon sa sanlibutan. Ganun natin iaalay ngayon ang buhay natin. Sa pamamagitan niya ng buhay na tayo'y karapat-dapat sa Diyos. So yan ang pundasyon ng buhay Kristiyano. Isang buhay na lubusang isinuko sa Diyos. Yung buhay natin, lubusan nating isinuko sa Diyos. At sa Roma 12:3 hanggang 8, sa verse 9 ng main verse natin, magsisimula. Nire-review lang natin yung laman nito. Alam niyo ba yung laman ng 12:3 hanggang 8? Ikatulad din yan yung lesson natin noong nakaraan. Tungkol yan sa gifts of grace, mga kaloob ng biyaya. Hindi lamang sa aklat ng unang Korinto, dito man sa Roma, mga kapatid, katulad ng pagkakabanggit sa Korinto, tayo binigyan ng Diyos na kaloob. Kung tayo igangan nanampalataya, binigyan tayo ng Panginoon Kristo ng mga iba't ibang kaloob para magamit natin sa paglilingkod natin sa loob ng local church o sa kapatiran. Kung naalala ninyo, yung lesson natin, nung nakaraan Sunday lang yan, sa unang Korinto, 12:12 hanggang 31. Diba? Tungkol sa mga gifts na dapat ipinagkakalob din natin sa iba. Binigyan tayo ng kaloob ng Diyos na mga abilidad, hindi para sa sarili lang natin yan, kundi para ipaglingkod natin. O mula dyan, mga kapatid, mula dyan sa verse 8 na yan, yung sumunod, eto na nga, dito na tayo. Sa Roma 12:9 hanggang 21. Dito naman inilalarawan ni Apostol Pablo yung mga konkretong marka, tanda, senyales, parang ganun yung pagkakakilanlan natin sa ating buhay na magpapatunay na tayo ngayon mga tunay na Kristiyano. Yung title ng lesson natin mga tanda, mga marks, o kaya signs. Pwede rin, di ba? Palatandaan na tayo ngayon mga naligtas na, tayo ngayon mga tunay na Kristiyano. Alam niyo mga kapatid, yung mga tanda na makikita natin dito, nababanggitin ni Pablo dito sa mga talatang babasahin natin, marami yan.
na kung titingnan natin ay mga 10 yan. No? Pakikita ko na sa inyo, 10. Hindi natin babasahin. Kaya natin lahat, no? Hindi natin babasahin lahat. Ang haba, tingnan nyo. Total, dadaanan naman natin po yan, isa-isa. Huwag kayo matakot, mga kapatid. Kahit 10 yan, mga simpleng bagay lang yan, pero napakahalaga na makita sa buhay po natin. No? Huwag kayo matakot sa haba niyan. Hanggang verse 21 lang naman tayo eh. No? Ibig sabihin, sandali lang ho to. Pero napakahalaga niyan. Halimbawa, may tunay na pag-ibig. Dapat ang Kristiyano may tunay na pag-ibig. O, ibig sabihin, kapag wala ang isa sa atin dyan, dami niyan, 10 yan, pag wala, pag hindi makita sa buhay natin, ibig sabihin, meron tayong pagkukulang. O, makikita niya, mga kapatid, lalo na pag iniisa-isa natin yan. No? Tandaan natin, mga kapatid, habang iniisa-isa natin, at habang tinitingnan natin yan, mga kapatid, ay unang-una, mahalagang maunawaan natin na yung mga tandang yan ay hindi paraan ng kaligtasan. Hindi paraan ng kaligtasan yan, yung 10 yan. Yan ay ebidensya ng isang buhay na naligtas na at binabago ng Diyos. Importante yun yung buhay natin eh. Okay, ligtas ka nga. Pero dapat nakikita po sa atin yan. So, hindi yan ang paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan, mga gawa ho yan eh. Guide natin yan sa pagkilos natin sa araw-araw. Ang paraan ng kaligtasan ay ang pananampalataya kay Kristo. Gawin mo man lahat yan kung wala kang pananampalataya kay Kristo, hindi ka rin maliligtas. Kaya, yan eh, bunga dapat yan ng pananampalataya natin. Ebidensya na ikaw nga ay nananampalataya. So, malinaw yan mga kapatid ha. At habang iniisa-isa natin yan, ay suriin natin ang ating mga sarili. Inaanyayahan ko po kayo na bawat isa sa atin, suriin natin ang ating mga sarili. Huwag mo titingnan yung kapwa mo. Tayo na lang sa ating mga sarili. Alin sa mga tandang ito ang malinaw na nakikita sa ating mga buhay? At alin naman yung ipinapakita sa atin ng Diyos na kailangan pa nating isuko at ipailalim sa kanyang kapangyarihan? Titingnan natin, di ba? Parang i-check and balance natin ang ating sarili tungkol sa mga bagay na yan. No? Makikita niyo mga kapatid. No? Maganda pong lesson to sapagkat ito'y gabay sa buhay natin sa araw-araw. So, sa number one sign o mark o tanda na makikita natin dito, ang tunay na Kristiyano ay may tunay na pag-ibig. O, di ba? Tingnan nyo. Ang pag-ibig ay maging walang pagkukunwari. So, ang pag-ibig dapat hindi balat kayo. Hindi pa kunwari lang. Hindi pa kitang tao. O, tingnan nyo, ang tunay na Kristiyano ay may tunay na pag-ibig. Totoo yan eh, di ba? Kung ikaw ay Kristiyano at wala kang tunay na pag-ibig, isang malaking katanungan yan, mga kapatid. O ganyan natin susuriin yan. Wala nga sinasabi na yan ay tanda. Pero common sense naman, di ba? Na kapag ikaw ay walang pag-ibig, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Yung pag-ibig, mga kapatid, speaking of pag-ibig, yan po ang lesson natin. Next Sunday sa year-end. Proposed lesson yun. Year-end message. Ugnay natin yan sa continuation natin sa unang Korinto. Pero dito muna tayo. Yung pag-ibig ay dapat maging walang pagkukunwari. Ano yung pagkukunwari? Hypocrisy. Di ba? Pagpapakitang tao. At ang sabi rito, mga kapatid, kasabay ng pag-ibig ay malinaw. Dapat meron tayong malinaw na paninindigan. Dahil may pag-ibig tayo. Ano yun? Kapuotan ninyo ang masama at panghawakan ang mabuti. Kapuotan ang masama, panghawakan ang mabuti. So kahit ikaw na lang, meron nga kasabihan, di ba? Kahit ikaw na lang ang gumagawa ng mabuti, okay lang yun. Kung ang lahat ay gumagawa ng masama, ikaw na gumagawa ng mabuti, manindigan ka dyan. Hindi ano, di ba? Hindi tayo nakabatay sa kung sino maraming gumagawa, kung ano yung mga ginagawa na marami. Dapat inaalam natin ano ba yung masama at ano ba yung mabuti. At ang gabay natin ay ang salita ng Diyos. Kung palagi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos,
magagawa natin yan. Ito pa yung kasama dyan sa tunay na Kristiyano, may tunay na pag-ibig. Ipaniliwanag pa, application to mga kapatid. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Kung titingnan natin sa Revised Tagalog Popular Version para makatulong sa pagpapaliwanag natin at unawa, ito sabi sa Revised Tagalog Popular Version. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Okay? Simple, di ba? Yan ang application ng pag-ibig. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Yung mga tunay na magkakapatid, ano yan, di ba? Yung talagang, kung ikaw ay nasa isang pamilya matino na pinalaki kayo ng inyong mga magulang, na kayo magkakapatid, dapat nagdadamayan kayo, di ba? Yun yung natural Yung natural flow ng pamilya, di ba? Magkakapatid ang turing. Sabi nga nila, mas malapot daw ang dugo kaysa sa tubig. Kasabihan nyo na talagang priority mo yung pamilya mo. Ganun din natin i-apply yan sa ating magkakapatid sa pananampalataya. Kaya nga sabi, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Tunay na magkakapatid, di ba? At sabi rito, at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo o nila sa inyo. Ibig sabihin, magpapahalagahan tayo. Huwag mong titingnan ang sarili mo na mas mahalaga kaysa doon sa kapatid mo sa pananampalataya. Dapat ang titingnan mo baligtad na itong kapatid ko to, mas mahalaga sa akin nito. Ganon, di ba? Yung pagbibigay ng dangal at karangalan, uunahin natin yung ibang mga kapatid kaysa sa sarili natin. So yun po mga kapatid. Kaya ang application na katanungan nito mga kapatid, yung pag-ibig ba na meron ka? Pareho kaya kahit walang nakakakita? Yung pag-ibig natin dapat hindi pakitang tao, di ba? Mas mabilis ba akong pumuna sa masama kaysa panghawakan ng mabuti? Minsan, yung kapatid natin sa 10 mabuti niyang ginawa, pag nagkamali siya ng isang beses, nawawala na yung 9, nakakalimutan na. Diba? Kasi mas na-highlight yung pagkakamali. Ganun ba ang pag-ibig? Hindi ganun mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali. Dapat ay pahalagaan natin ang isa't isa ng higit sa pagpapahalaga nila sa atin. So yan, tunay na pag-ibig yan. Magmahalan daw tayo bilang magkakapatid at papahalagahan natin ang kapwa natin. So yan, number 1. Number 2, dito sa listahan natin sa 12:11, tunay na Kristiyano ay masikap at naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nito, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So dapat ay maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, ay ang tunay na Kristiyano hindi tamad. Hindi tamad na maglingkod sa Panginoon, hindi tamad na dumalo sa pagtitipon, hindi tamad na mag-aral sa salita ng Diyos, hindi tamad na itaguyod ang kanyang pananampalataya. Di ba? May pagkakaiba yung taong nagtatrabaho dahil sa kailangan lang. At ang taong nagtatrabaho dahil may pagmamahal. Ang tunay na Kristiyano ay naglilingkod hindi dahil pinipilit, kundi dahil may alab ng Espiritu. Masigla dapat tayo mga kapatid. Ang isang Kristiyano hindi dapat tatamlay-tamlay sa kanyang pananampalataya. Huwag maging tamad sa pagsisikap. Nagsisikap dapat tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa paglilingkod natin, sa pagpapasigla sa isa't isa. So yun po mga kapatid. At ang susunod dito mga kapatid, yung number 3, ang tunay na Kristiyano ay nagagalak sa pag-asa, matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. Ginawa na lang nating isa yan mga kapatid. No? Kasi yung banggit dito, sama-sama sa isang talata, sabi ni Pablo,
Mag-alak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. So tatlong haligi yan. Tawagin natin tatlong haligi ng buhay Kristiyano. Kasi isipin nga ninyo, pwede ba ang Kristiyano ay walang pag-asa? Ibinigyan nga tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kaya ikaw hindi ka dapat nawawala ng pag-asa sa buhay. Mag-alak kayo sa pag-asa. Pag-asa, dahilan yan ng kagalakan. Kapag wala kang pag-asa, walang joy. Kaya tayo maligaya sa ating paglilingkod sapagkat umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos. Na balang araw, kundi man dito sa lupa, dito ka maraming pangako. Kundi man dito sa buhay, higit sa lahat sa buhay, na walang hanggan. Ang pag-asa natin si Kristo. At ano ang pag-asa natin kay Kristo? Na darating ang panahon, lalo na sa kanyang muling pagparito, ay muli natin makakasama siya. Kukunin tayo, iuwi tayo sa tunay na tahanan natin. Pag-asa, dahilan niya ng kagalakan. Pagtitiis, tugon yan sa kapigatian. Sabi, maging matiisin sa kapigatian. Pag may kapigatian, ang solusyon dyan, magtiis tayo, mga kapatid. At matyaga sa pananalangin. Ang pananalangin, lakas yan. Yan ang pinaguhugutan natin ng kalakasan sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, mga kapatid. Lalo na sa panahon na ikaw ay napipigati. Manalangin ka, kapatid. Ipanalangin mo, imbis na mabalisya tayo, di ba? Maraming pagtuturo ang banal na kasulatan. So, tanda yan. Ang isang Kristiyano, hindi dapat nalulungkot. May pag-asa siya. Hindi dapat hindi makatiis sa kapigatian. At ang Kristiyano ay hindi dapat walang tiyaga sa pananalangin. So, kita niya, di ba? Tanda yan ang tunay na Kristiyano. Kapag wala ka niyan, may malaking pagkukulang, mga kapatid. Bagamat hindi tungkol sa kaligtasan ang pinag-uusapan natin. Sapagkat lahat naman tayong mananampalataya, maliligtas. Kung talagang tunay tayo nananampalataya. Pero tandaan niyo, di ba? Napag-aralan natin, meron tayong paghuhukom din na nadaanan, yung the judgment seat of Christ. Na bagamat tayo ay maliligtas, pero yung iba, lahat ng ginawa natin sa buhay, dadaan yan sa apoy. Hindi natin alam kung ano apoy yun. Pero apoy, ibig sabihin mainit sa pagsusuri. Yung mga hindi karapat-dapat na ginawa natin sa buhay, masusunog lahat yan. So, at the end of the day, maliligtas tayo. Ngunit sa pamamagitan ng apoy. Mukhang masakit yun, mga kapatid. Pero maliligtas ka rin. Pero gusto nyo ba yung ganun? Gusto ba nating maparusahan tayo bago dumating ang pag-uukom? Kapagkat pinarurusahan ng Panginoon, di ba? Yung lahat ng kanyang iniibig para magtino. So, malalim to ito para sa mapayapang buhay, mga kapatid. Para magkaroon tayo ng tahimik, maligayang buhay habang tayo nabubuhay pa dito sa mundong ito. Kailangan natin yan. Magalak tayo sa pag-asa. Maging matiisin sa kapigatian. Matyaga sa pananalangin. So, hindi pwedeng wala yan. Ika-apat, ang tunay na Kristiyano ay mapagbigay at mapagpatuloy. Yung salitang mapagpatuloy, hospitable yan. Yan sabi rito, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Distributing to the needs of the saints, given to hospitality. O hospitable tayo, mga kapatid. Dapat marunong tayo magbigay sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ang tunay na Kristiyano ay sensitibo sa pangangailangan ng iba. Material na pangangailangan. Alam mo, nagugutom yung kapatid. Nangungutang siya eh. Dahil wala pang bili ng pagkain, huwag mo na pautangin. Bigyan mo na lang. Pero alam mo naman kung lulukohin ka na, hindi, di ba? Alam mo naman kung nagtatamad-tamaran yun. Pag nagtatamad-tamaran, niya mo siya magutom. Sapagkat ang tamad, ang sabi, walang karapatang kumain. Pero di ba ganun yun? Pabalansin natin lahat. Kung nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, hindi tayo maloloko. Alam mo kung sino ang tutulungan mo. Tayo magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal. Ngayon, ito naman, magmagandang loob sa mga dayuhan.
Huwag naman natin ililiteral na dire-diretso yan. No? Sinasabi lang, maging hospitable tayo. Lalo na sa panahon kasi nila, maraming traveling Christians na mahirap ang traveling nung araw, mga kapatid. Minsan, wala matuluyan yung mga tao. Meron silang tuluyan. Pero huwag niyo patutulugin sa bahay ninyo ng ganun-ganun lang. Pag hindi niyo kilala, naalala ko yung kwento ni ng isang kapatid. Doon sa probinsya, somewhere there sa Bulacan. Sa sobrang hospitable ng isang taga-baryo, nagpatulog siya ng total stranger sa loob ng bahay nila. Kinabukasan, patay sila lahat. Delikado rin, di ba? Ito mga kapatid, gagamit tayo ng common sense, ng wisdom. Magmagandang loob sa mga dayuhan. Kasi nung unang panahon, yun nga, maraming travelers doon. At mahirap ang tirahan. At kung magpapatira ka, siguraduhin mo, wag doon sa loob ng bahay nyo. May security ka rin dapat, di ba? Pero overall dito mga kapatid, wag sarado ang kamay natin. Mag-iingat tayo dyan sa huling sa huling statement na dyan. Yung magmagandang loob sa mga dayuhan. No? Actually, si tukoy na dayuhan dyan, sigurado kang Kristiyano. Yung tinutukoy dyan. Mana ng palataya. Mostly, mga dayuhan na tinutukoy pa rin dyan, ay yung mga naglalakbay. Dahil sila'y nangangaral ng gospel. Nakita niyo, no? Huwag basta-basta rin. Pero ang tema rito, mga kapatid, ang idea rito, huwag sarado ang kamay natin na hindi tayo makapagbigay kahit alam na natin na kailangan ng tao. Dapat bukas ang ating mga palad. Ang saradong kamay, walang maibigay yan at wala ring matatanggap yan. Pero sarado yung kamay mo. Sarado kamay mo. Makakatanggap ka ba pag sarado kamay mo? Pero buksan mo yung palad mo. So release. Pwede rin sumalo yan. Di ba? Kaya mga kapatid, bukas palad lang. Aplikasyon. Handa ba tayong ipamahagi o ibahagi ang meron tayo sa nangangailangan? Bukas ba ang puso natin sa iba? So, yun po mga kapatid. Tunay na Kristiyano, mapagbigay at mapagpatuloy. Number 5, tunay na Kristiyano ay mapagpala, hindi mapaghiganti. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Alam niyo mga kapatid, yung pagsumpa, nauso sa bayan natin . Dati naman hindi, ngayon bulgara na . Alam niyo yung sinasabi ko? Yung marami sa atin, naging palamura sa mga kababayan natin. Para ka nanunumpan, para sinusumpa mo yung kausap mo nun . Ang sabi nito, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Inuusig ka na, pagpapalain mo pa. Ibig sabihin mga kapatid, pagtupad yan sa utos ni Kristo, di ba? Yung ipanalangin ninyo, mga nagsisiusig sa inyo. Ibig sabihin, huwag natin gagantihan ang masama sa masama. Di ba? Yan hindi likas yan sa tao. Yung ginawa ka na ng masama, pagpapalay mo pa, inuusig ka na nga. Pero yan po ang utos . Makikita nyo pa mamaya, talagang bawal gumanti. So yung kasamaan na binigay sa atin, palitan natin ng blessing. Pagpalain daw, bless and do not curse. No? Madaling gumanti ng masakit na salita. Pero mahirap magpala. Ang pagpapala mga kapatid sa umuusig ay tanda ng spiritual na paglago. O pwede ba ang isang Kristiyano kapag ginawan tayo ng masama, mumurahin mo? Sumpa yun . Hindi pwede. Hindi pwede. So, tanda yan ng pagiging tunay na Kristiyano. So, nakita nyo kung bakit natin nasabing tanda ng Kristiyano. Number 6. Ang tunay na Kristiyano ay marunong makiramdam sa kalagayan ng iba. Katulad din na napag-aralan natin sa Corinto to, di ba, noong last week. Lalo sa loob ng church.
Sa isang katawan ni Kristo, kapag nasaktan isa, nayayanig lahat. Sabi, makigalak kayo sa mga nagagalak. Makiiyak kayo sa mga umiiyak. Kanina, mga kapatid, sa verse 4, o number 4 natin, yung tunay na Kristiyano, sabi dito mapagbigay at mapagpatuloy. Yan yung pagtulong na literal. Mapagbigay sa pangangailangan ng mga banal. Yan yung material na binibigay natin. Ito naman, mga kapatid, medyo emotion to. Medyo malalim to. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Natutuwa ang isang kapatid, dapat matuwa tayo. Natuwa. Bakit kaya natutuwa? Siguro nagtagumpay siya sa kanyang layunin. Di ba ba? Sa magandang layunin, ha? Pero kung nagagalak siya sa masamang layunin, huwag tayo makisama nun. So, sa mabuti to, di ba? Makiiyak kayo sa mga umiiyak. So, ito mga kapatid, ganyan yung sa katawan ni Kristo. Kapag may sakit ang isang parte ng katawan, nararamdaman po natin yan. So, ang tunay na Kristiyano, marunong makiramdam sa kalagayan ng iba. So, tingnan natin yung paligid natin. Yung kapatid natin, nalulungkot ba yan? Dapat nadataman natin yan. Bakit siya nalulungkot? Ano problema niya sa buhay? Ayoko dyan. Mabigat ang problema niya. Hindi ganun. Dapat i-approach natin yun. So, yun mga kapatid, no? Hindi laging kailangan ng solusyon. Kapag ang tao ay umiiyak. Kadalasan, kailangan lang niya ang presensya natin. Minsan, hindi mo na kailangan magsalita. Tabihan mo lang yan. Tapikin mo sa balikat. Palakasin mo ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng iyong presence. Makiiyak kayo sa mga umiiyak. Marunong tayo makiramay, mga kapatid. So, yun po, marunong tayo makinig, makiramay, at hindi tayo naiinggit sa tagumpay ng iba. Sabi nga, makigalak kayo sa mga nagagalak. Pero dahil nakabili siya ng motorsiklo, galing sa pagnanakaw, tuwan-tuwa siya. Huwag kayo makigalak doon. Sumbong sa pulis. May mga ganun, di ba? Kaya sabi ko kanina, makigalak kayo sa mga nagagalak. Ano ba dahilan ng kanyang kagalakan? Mabuti ba yun? Kung mabuti, makigalak ka. Kung masama naman ang naging source ng kanyang kagalakan, dapat yan, suwetuhin mo. So yun po. Yan ang ika-6. So ika-7, tunay na Kristiyano, dapat mapagkumbaba at nakikipagkaisa. Mapagkumbaba, nakikipagkaisa. Sabi nito, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay. Palalong bagay, yung mga kayabangan yan, mga kapatid. Di ba? Ang sabi pa, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Bawal na mayabang di ba? Ang tunay ng Kristiyano, mapagkumbabayan. At hindi lang mapagkumbaba, nakikipagkaisa, nakikipag-cooperate. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Be the same mind toward one another. Dapat isa lang iniisip natin sa isa't isa. Hindi tayo bahagi. Bawal ang division sa loob ng church. Do not set your mind on high things. On high things. Mga matatayog na bagay na mag-aakit sa atin sa kayabangan. Huwag kang masyadong mapagmalaki kung ano meron ka. Kaya nga maging modest tayo sa ating mga ginagawa. Minsan mga kapatid, wala na namang gumagawa. Ito, maghahandaan na naman. Noong unang bunga ng Facebook Nung bata pa ako noon, mga kapatid, alam mo yun. Talagang puro pagkain nakikita ako Yung mga handa doon sa lamesa, magbagong taon, di ba? Isipin mo, maghahanda ka sa bagong taon. Yung lamesa mo, punong-puno. Lahat ng kakainin nyo sa buong linggo, nilagay mo na ron. Di ba? Tapos ipopost mo sa Facebook. Mabati ka, Happy New Year. Pambirang buhay yan.
O, kung trip niyo yun, sige. Wala raw basagan ng trip. Okay. Isipin nyo, may mga kapatid tayo na ikaw sa buhay. Makikita yung handa mo. Maglalaway lang kami yan. Di ba? Dinidisplay yung handa. Maging modest tayo, ibig sabihin, magbaba tayo. Simple lang yan, ha? Simple lang yan. Sabihin, si God, Diyos naman, masyado mapunayan. Hindi. Totoo naman yan, eh. Simpleng bagay yan. Matrain tayo sa maliit na bagay. Pagdating sa malaking bagay, masasanay tayo, di ba? So, yun, mga kapatid. Yung pagkakaisa ay bunga ng kapakumbabaan yan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi mapagmataas, hindi nag-aakalang siya ay laging tama. Kaya yun, mga kapatid. Ang katawan ay hindi gumagana kung bawat bahagi ay gusto manguna. Sabihin nga ninyo, kung yung paa gusto niya, siya nasusunod. Yung kamay gusto niya rin, siya nasusunod. Hindi po pwede yun, di ba? Kaya ito, mga kapatid, ang tanong, marunong ba tayong tumanggap ng advice, di ba? Mas mahalaga ba sa akin yung pagkakaisa kaysa yung pagiging tama? Kung hindi rin lang naman tungkol sa doktrina, aral, ang isang issue, mas mahalaga na tayo'y makiisa na lang sa kagustuhan ng majority, sa kapatiran. Yung kapatiran, minsan pinagbobotohan ang dapat gawin. Pero pagdating sa aral, hindi mo pinagbobotohan yan. Kahit nag-iisa ka, manindigan ka. Kung kaya mong patunayan yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero yung mga bagay na activities, administrative na bagay, yan pwede nang daanin sa majority yan. Pwede nating igalang ang majority. Di ba? Example, diba, family day. Gusto natin mag-family day ng ganong petsa. Hindi naman salungat yun sa salita ng Diyos na magkaroon ng konting celebration ng family day, may konting handaan, di ba? Kung gano'n ang gusto ng majority, di okay lang. Pero pagdating sa doktrina, aral, halimbawa, si Kristo ba ay Diyos o hindi Diyos? Sabi, maninindigan tayo kahit nag-iisa na lang ako. Patutunayan ko na si Kristo ay Diyos, bagamat hindi siya Ama. Nakita niyo, no? Kahit 1,000 pa kayo magsabi na siya hindi Diyos. Kung wala ka namang katibayan sa Biblia. So, yan ang difference. So, ang tunay na Kristiyano, mapagkumabayan. Marunong tumanggap ng payo yan. At nakikipagkaisa. Di ba? Tapos, number 8, tunay na Kristiyano, tagapagtaguyod ng kapayapaan yan. Hindi ka pinagmumula ng kaguluhan. Sabi, huwag ninyong gantihan ang sino man na masama sa masama. So, hindi ka po pwedeng gumanti. Masama ginawa sa'yo, gagantihan mo na masama. Diba? So, sabi rito, utos yan, mga kapatid. Tuwir ang pagsalungat yan. Yung utos na yan, tuwir ang pagsalungat sa ugali ng tao. Kasi karaniwan, gustong gumanti. Nakakita na kayo na magulang sa tunay na buhay. Ay, ako yung nagugulat eh. Noong araw talagang nakita ko yung isang bata na umiiyak. Batang paslit. Siguro, nag-away sila actually. Nung isang bata dun sa kapitbahay. Isipin nyo, nagulat ako doon sa payo ng matanda eh. Actually, lola niya nagpayo sa kanya. Bumalik ka ron, gantihan mo, huwag kang iyak na iyak dyan. Gantihan mo! Di ba? Nakita niyo yung kamalian na yun. Bata pala, tinuturuan ng gumanti. Ang sabi ni Pablo, dito mga kapatid, huwag daw gumanti. Huwag ninyong gantihan ng sino man na masama. Sama-sama. Isipin ninyo yung mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. So, matapos ipagbawal yung pagganti, sabi naman ni Pablo dito, yung positive na kapalit. Mag-isip at kumilos sa paraang ikapupuri. Yung salitang isipin, mga kapatid, nagpapakita ng kabanalan, nagsisimula sa pag-iisip. Bago ito makita sa pagkilos, di ba? Ang Kristiyano ay sinasadyang pag-isipan ng tama, marangal at kaaya-aya sa Diyos. Mag-isip mo muna. Bago ako kumilos, at ang isipin mo, yung kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao, hindi para magpakita tao. Yun naman ang kailangan natin, mga kapatid, makita
makita sa buhay natin na nagliliwanag tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Di ba sa Sermon on the Mount ng ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, magliwanag kayo ng gaya ng ilawan sa libutan para makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa upang kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So nakita niyo, no, upang ipakita ng pananampalataya kay Kristo ay may konkretong bunga. Yan ay sa pamamagitan ng pakikitungo natin sa ating kapwa. So yun mga kapatid, ibig sabihin ng Kristiyano ay hindi lamang umiiwas sa masama, kundi aktibong gumagawa ng mabuti. So ang tunay na Kristiyano, tagapagtaguyod ng kapayapaan. Marka yan ang pagiging tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, pag hindi ka tagapagtaguyod ng kapayapaan, ano ka? Tagataguyod ng kaguluhan. So, questionable, mga kapatid. Ito pa nga sabi rito, mga kapatid, no? Continuation sa sumunod na talata. Kung maaari hanggang sa inyo makakaya. Hanggang sa makakaya natin kasi po pwedeng beyond our control na to eh. Ano? Ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. So, sa abot na makakaya natin, ang sabi dyan, hanggang sa inyo makakaya. Lahat ay gagawin natin para makapamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Ibig sabihin, dapat wala tayong kaaway. Ngayon, kung bakit ganyan ang salita ni Pablo, hanggang sa inyo makakaya, kasi possible yung kabilang panig, talagang ayaw makipagkasundo sa iyo. Pero sa ganon, wala tayong magagawa doon, mga kapatid. At least, ibinigay natin yung makakaya natin para makipagkasundo, para magkaroon ng kapayapaan. So, ang tunay na Kristiyano, priority niya magkaroon ng kapayapaan. Tagapagtaguyod ng kapayapaan. So, hindi ka tunay na Kristiyano, mga kapatid. Natural, pag nilabag mo yan. So, number 9, tunay na Kristiyano ay nagtitiwala sa hustisya ng Diyos. Hustisya ng Diyos. Roma 12:19-20, mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yun sa galit ng Diyos. Malinaw, di ba, mga kapatid? Hindi dapat gumanti o ipagiganti ang ating sarili. Dahil dapat ipaubaya natin yun sa galit ng Diyos. Di ba? Bakit? Sapagkat nasusulat. Ano ibig sabihin sapagkat nasusulat? Nasusulat yan sa banal na kasulatan. Nakasulat yan sa salita ng Diyos. Ano nakasulat? Aking ang pagiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Panumpan ni Moises yan, naisulat yan. Na sinabi ng Panginoon Diyos, huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, hindi tayo dapat gumanti. Dahil mga kapatid, hindi mo alam ang buong sitwasyon. Mas nalalaman ng Diyos yan. Ang instruction, ako ang gaganti, huwag kayong gumanti. Ipag-iiganti tayo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang makatarungang hukom. Alam niya lahat. Alam niya yung mga pangyayari. Siya ang may karapatan at kakaya magbigay ng tamang hatol sa tamang panahon. Ang pagsuko ng paghihiganti sa Diyos, tandaya ng pananampalataya at pagpapasakop sa Kanya. Ito'y tanda din ng pagtitiwala sa hustisya ng Diyos. Paano yan? Ginawa ka ng krimen ng kapwa mo. Meron tagapaghiganti ang Diyos para sa iyo. Ito'y palagi natin pinapaliwanag. Pag ginawa ka ng krimen, mga kapatid, criminal case yan. Isumbong mo sa pulis sapagkat yung gobyerno, sangayon sa Roma, chapter 13, ang gobyerno inilagay ng Diyos para maging tagapaghiganti. Huwag tayong papaapirin. Tinangkakang patahin. O kaya napatay na, halimbawa. Yung isa sa miyembro ng pamilya mo, hindi, patatawarin ko siya because God is love. Anong klaseng love yan? Isumbong mo sa pulis yan. Kukonsintihin mo lang yung tao na maging kriminal. Di ba? Nakita nyo, kung nag-aaral ka ng Biblia, hindi mo basta-basta, pag criminal case, hindi mo basta-basta pakakawalan yan. Sapagkat maaring yung isang criminal case, mga kapatid, magawan pa ulit ng another criminal act. Di ba?
Ang batas ng tao, may blessing ng Diyos yan. Ang gobyerno, may blessing ng Diyos na patahin mo yan yung mga gumagawa ng masama. O parusahan kung walang death penalty. So, yun mga kapatid. Lalagay natin sa lugar yan. Ang importante rito, hindi ikaw ang gaganti. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka nakikibo. Mawawala ng kaayusan ng lipunan natin. Kaya, ito ang dapat natin gawin. Ganito katindi, mga kapatid, ang pag-ibig sa kaaway. Continuation pa rin to nang nagtitiwala tayo sa hustisya ng Diyos. Kahit ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauwaw, painumin mo. Makita niya, no? Yan ang aplikasyon ng pag-ibig sa kaaway. Sa panahon na pangangailangan ng kaaway natin ay nandoon yung ating handang pagtulong sa kanya ayon sa ating kakayahan. Ano ang nagiging epekto nito kapag ginawa natin yan? Ito. Bakit, Pablo? Bakit ganyan? Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay makabaga ng apoy. Ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Di nakaganti ka nga. Hindi po, mga kapatid. Mga baga na apoy. Parang nilagyan mo siya ng mga baga na apoy. Hindi naman literal na baga na apoy. Pag ginawa mo siya ng kabutihan, nagutom siya, pinakain mo, nauwa, pinainom mo, habang ginagawa mo yun, para kang naglalagay ng baga na apoy sa ibabaw ng kanyang ulo. Hindi po pagiganti yan. At hindi rin literal na apoy yan. Yung literal na apoy, mga kapatid, sa bibingka lang yun. Yung bibingka, di ba? May baga sa ilalim, may baga pa sa ibabaw. Hindi yung literal na apoy yan. Yung pareralang mga baga na apoy ay hindi tumutukoy sa pagpaparusa o pagiganti ng tao. Hindi po literal na apoy yan. Batay rin sa konteksto rito, sa context mga kapatid. No? At saka kung uungkatin natin yung culture nila nung unang panahon, yung mensahe rito ni Pablo mga kapatid, isang figurative speech yan. Simbolikong pananalita na nagsasaad ng pagkagising ng budhi ng taong gumagawa ng masama. Malalagyan siya ng baga na apoy. Magigising siya sa katotohanan. Kapag siya nilagay, kasi kaya baga na apoy yan, kapag kasi masama, ginantihan ng kabutihan, number 1, nandun ang malaking posibilidad na mapapahiya siya. Nandun din yung makakaramdam siya ng pagsisisi at maaring mabago ang kanyang puso. Kapag nagkaganon, mga kapatid, yung kabutihan ay nagiging kapangyarihan o makapangyarihan paraan ng Diyos upang dalhin ang tao sa pagsisisi. Hindi sa paghihiganti, di ba? Kaya mga kapatid, yung baga ng apoy, parang hiyayan at pagsisisi. Hindi galit at parusa. Ang layunin ng pagbabago ng puso, hindi pagganti. So yun po mga kapatid. At sa huli mga kapatid, sa huling talata, ang tunay na Kristiyano ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng kabutihan. Sabi nito, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Parang ito yung pinaka-summary mga kapatid. Buod ng lahat ng ating tinalakay nito. Hindi tinatalo na masama ang mabuti. Parang ano yan, liwanag sa dilim. Yung literal na liwanag mga kapatid, hindi naman nagpupunyaging mabuti yan. Hindi naman nakikipaglabang mabuti yan sa dilim. Kapag sinindihan ng liwanag, kapag nagliwanag ang liwanag, natural na nagliliwanag yun. Di ba? Na walang ka-effort nagliliwanag ang isang ilaw sa kadiliman. Ganito rin mga kapatid, yung kabutihan laban sa kasamaan. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Gumawa ka lang na mabuti, magiging natural at takbo na lahat. Hindi ka na mag-e-effort masyado. Bahala na kasi ang Diyos sa kanila So, yun po mga kapatid. Yan po nilalaman ng Roma 12:9 hanggang 21. At dyan nakita natin, di man direktang sinabi ang 10 tunay o tanda ng tunay na Kristiyano. Ito mga kapatid, itong nakita natin na napakarami niyan, no? Ibig sabihin mga kapatid, yung Roma 12:9 hanggang 21 ay hindi lamang listahan niya ng mabubuting asal,
kundi malinaw na salamin yan. Gabay natin na ibinibigay ng salita ng Diyos upang suriin natin ang ating mga sarili. Ipinakita ni Pablo na ang tunay na Kristyanismo ay hindi nasusukat lamang sa kaalaman. Bagamat importante siyempre ang kaalaman. Pero hindi nasusukat yan sa posisyon. O kaya yung panlabas na anyo lamang ng pananampalataya. Kundi sa isang buhay na patuloy na binabago ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay may pag-ibig na walang pakunwari. Galit sa masama. Mapagkumbaba. Ang dami, no? Matiisi sa kapigatian, hindi marunong gumanti ng masama sa masama. Mga tanda ito, etc. Mga tanda yan na hindi bunga ng sarili natin lakas. Kundi resulta yan ng buhay na isinuko sa Diyos bilang handog na buhay. Ang hirap gawin yan kung hindi mo naunawaan yung ginawa sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero kung malalim ang pangunawa natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, kung malalim ang ating pangunawa dyan, ang pagyakap dyan, madali po natin magagawa yan. Sabagat higit sa lahat, mga kapatid, napakalaking pagpapala ang nakamit natin sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa atin. Kung marirealize lang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ay matututo tayong magpakumbaba, magsisi. Di ba? So yun po mga kapatid, naway nakatulong sa atin ang araling ito. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.